Si Jose at ang kanyang mga panaginip. Si Jacob ay may 12 anak na lalaki. Pero si Jose ang kanyang pinakamamahal sa lahat. Binigyan niya si Jose ng isang espesyal at makulay na damit. Kinainggitan si Jose ng kanyang mga kapatid na galit sila sa kanya. Nagkaroon din si Jose ng isang espesyal na panaginip. Sa panaginip ko, nagbibigkis tayo ng mga trigo at ang iyong mga ibinigkis ay yumuko sa aking ibinigkis. At lalong nagalit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Nanaginip muli si Jose. Ang araw, buwan at 11 bituin ay yumuko sa akin. Nagbubulong-bulungan ang kanyang ama at ang kanyang kapatid. Ang ibig mo bang sabihin ay ikaw ang siyang mag-aari sa amin? Isang araw, nagbabantay ng tupa ang mga kapatid ni Jose. Nakita nila na siya ay papalapit sa kanila. Pinagplanuhan nila na patayin si Jose para matapos na ang kanyang mga panaginip. Masama kung papatayin natin ang ating kapatid. Sabi ni Ruben, ihulog na lang natin dito sa tuyong balon. At kanyang pinagpunit-punit ang espesyal na damit ni Jose at saka siya ay hinulog sa balon. May mga negosyanteng Ismailita ang napadaan. Sila ay papuntang Ehipto. Ibinta natin si Jose bilang alipin ng mga Ismailita, sabi ni Juda, at ibininta nga ang mga kapatid si Jose. Ang halagang 20 pirasong pilak. Inilublob ng magkakapatid ang balabal ni Jose sa dugo ng kambing. At ipinakita nila ito kay Jacob. Patay na ang aking anak! At siya ay umiyak. Samantala si Jose ay dinala sa Ehipto. Pero kasama ni Jose ang Diyos. Sa Ehipto, ibininta ng mga Ismailita si Jose kay Potiphar. Isa sa mga kapitan ng Pharaon, pinagpala ng Diyos si Jose at siya ay naging matagumpay. Itinalaga ni Potiphar si Jose bilang punong tagapangasiwa sa lahat ng kanyang mga ari-arian.